Eto mga kababayan ko, eto na po yung special deal ng mga Duterte sa berdugo ng Asya, ang China. Grabe naman. Ito sabi po dito, Antonio Trillanes binoljak si ex-President Duterte sa Chinese deal. Totoo ba ito? Aba, kung totoo yan, pag-usapan natin yan mga kababayan ko. Sabi po dito mga kababayan, sa isang column ng balita mga kapatid, ayan pinatamaan ni dating Senator Antonio Trillanes the fifth, si ex-President Rodrigo Roa Duterte dahil sa secret deal di umano nito sa China sa usapin sa West Philippine Sea. Aba. Nako po matinding intel nito ni Trillanes mga kababayan ko biruin nyo, meron palang ex-deal noon pa ang Duterte administration at ang China, kaya pala pumupondo, pinapautang tayo nilubog tayo ng 13 trillion. Mga kababayan ko, ito yung ex-deal mga kapatid. Sabi dito, si Duterte pala ang may secret deal with the China, West Philippine Sea, na inamin mismo ng China. Mga kababayan ko, China po mismo ang umamin. Yan, nabasa ko to noong March 16 mga kababayan ko about the China. Tapos kami pa raw ni Pinoy ang nagbenta ng Scarborough Shoal, kahit si Pinoy nga Si Pinoy nga ang nagpabasura ng 9-9 line arbitral tribunal. Galit na Trillanes sa kanyang expose nitong Sabado, Marso 16 mga kababayan ko. Kasi nagsalita po kasi yung China mga kababayan ko na meron pong sinasabi doon mga kababayan ko na meron silang kasunduan ng Duterte administration mga kababayan. Nabasa ko rin po doon sa isang column ng China CCTV mga kababayan ko. China basta may yung T-television yon mga kababayan ko, na kahit po sa Mindanao mga kababayan ko ay China po ang popondo magtatayo ng LRT o mga train station. Ayan mga kababayan ko, meron pong deal na ganun with China during the Duterte administration. Ngayon mga kababayan ko, nauunawaan ko na po kung bakit mga kababayan na itong si Pangulong Duterte sobrang panatiko ng China. Ayun po ito po, totoo po ito Kasi sabi ko nga inaalam ko kung bakit sobrang panatiko nito ni PRRD sa mga Chinese, mga kababayan ko. Sabi ko kasi hindi dahilan yung hindi dahilan yung sinasabi niya noong unang panahon, nung panahon ng ganyan, ang mga ninuno natin nag-usap-usap. Mga kababayan ko, sabi ko hindi sapat yun. Sabi ko nga naghanap ako ng butas dito talaga. Sabi ko na may malalim ito at meron talaga ito mga kababayan ko na pinag-usapang malalim-lalim. Hindi na rin ako magtataka mga kababayan ko kung yung pangalan ng nanay ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan ko, ay pinangalan sa China bilang isang eskwelahan mga kababayan. Kasi nabasa ko siya doon. Sabi pa dito mga kababayan ko, tuloy natin sinabi ni Senator Trillanes, mambubudol talaga to. Hirit ng dating senador. Senator Trillanes, hindi lang, ngayon mo lang sinabi, matagal na namin nabudol yan. Sabi pa dito mga kababayan ko, base sa isang report na lumabas sa Manila Times, sinabi umano ng isang Chinese official na nakipag-negotiate ang China sa Pilipinas noong panahon ni Pangulong Duterte, mga kababayan ko. Sabi pa dito mga kababayan ko sabi pa dito, nagkasundo umano si Duterte at ang China na isang barko lang ang papapayagan na makapasok sa Ayungin Shoal para mag-resupply sa BRP Sierra Madre. Tapos binobomba ng tubig, pinapalubog mga kababayan ko. Grabe yung mga deal na yan
Ako, para sa akin, mga kababayan ko, if I am the President of the Republic of the Philippines during that time, ilalaban ko yung soberenya natin. No matter what happen, ipaglalaban ko yung ating soberenya at yung Scarborough Shoal na yan, nakatirik dyan ng aming barkong pandigma. Kung hindi kayang lapagin, o hindi kayang mag-resupply mission dyan, mga kababayan ko, gumawa tayo ng mas maayos na paraan. Hindi lang naman bangka ang kailangan natin gawin. Kaya naman natin mag-air supply, mga kababayan ko. 'Di ba? Pero nagawa ni Duterte na sabihin sa China sa XDeal na makipagkasundo ka doon sa mga taong nagnanakaw ng ating teritoryo na kunin, mga kababayan ko. To, literally isang barko lang ang makapasok sa BRP Sierra Madre. Kung tutuusin, mga kababayan, taksil ka sa bayan dyan. Mga kapatid, kung ito ay totoo sa mga naibalita sa China, mga kababayan ko, may tuturing kitang taksil ka sa bayan. Mukha po atang nagkamali ata si Senator Amy Marcos ng pagkampi sa inyo. Ito mga kababayan ko, sa ginawa niya po dito, hindi lang po ito pagtataksil sa ating Republika ng Pilipinas, hindi lang po ito pagtataksil sa soberenya ng ating bansa, ito'y pagtataksil din sa ating konstitusyon. Mga kababayan ko, sabi pa dito, mga kapatid, isa pa umano'y understanding ng dalawang kampo ay hindi magdadala ng large-scale building material sa Ayungin Shoal at wala pang pahayag ang kampo ni Duterte ukol sa naturang balita at maging ang naging reaksyon ni Trillanes. Mga kababayan ko, for me, mga kababayan, ako sa akin lang kung ako po ang opinion ko ang pagbabasihan natin, mga kababayan ko, sabi ko nga sa inyo maraming itinatago tong Duterte administration, mga kababayan ko. Napakaraming tinatago nito. Sabi ko nga, mga kababayan ko, napakaraming itinatago nitong Duterte administration. Like I said, mga kababayan ko, for example, yung tinago nila, mga kababayan ko, na tinago nila sa publiko na bumili si Duterte ng gamit ang pera ng taong bayan na eroplano na gagamitin niya pampauwi ng Davao, mga kababayan ko, na presidential plane, tinago niya sa publiko for 2 years. Hindi niya sinabi, mga kababayan ko, ganun katindi itong mga to, mga kababayan. Mga kapatid, biruin nyo, tatakbo sa 2028, Vice President, ganyan? Abay, mahirap po yun. O, asan po yung mga DBS Balasuba supporter vlogger? O, eto nga po, i-debunk nyo nga po ito. Malaki pong problema ito, lalong-lalo na sa inyo. Mga kababayan ko, kung tutusin, kung kayo po tatanungin ko, ito po yung malaking problema talaga, mga kababayan. Tapos 2025, tatakbo pa yung mga bataan ninyo? Nakikipag-deal kayo sa bansang sinasakop tayo? Mga kababayan? Kung ganito yung alam nyo, sa totoo lang bakit hindi na ako boboto ng Duterte? Sa totoo lang, bakit hindi na ako boboto ng isang Duterte, mga kapatid? Mahilig po kasi magtago ang mga Duterte ng sikreto. Mga kababayan ko. Ako, sasabi ko nga sa iyo yung Gulfstream 280 na binili ng government. Ang alam natin, walang presidential plane ng presidente natin, pero mamulat-mulat tayo pagbaba ni Duterte, meron na tayong presidential plane. Tinago niya. Uy, kung doon pa lang, mga kababayan ko, hindi na mapagkakatiwalaan to. What if pa kaya kung tatakbo pa ulit to? Alam mo, sa totoo lang hindi mamulat kayo. Mamulat talaga tayo, mga kapatid. Sa totoo lang, dapat tayong mamulat, mga Pilipino. No? Wag tayong magpadaan doon sa mga nagsasabing ganito tayo, gusto namin na ganito. Ako rin bumilib ako sa kanya Bumilib ako sa kanya. We have also a picture, mga kababayan ko. But in terms of ang sa akin lang tayo, hindi na ako bumibilib sa'yo dun sa diskarte mo at tira pasok mong ganyan.
Kung ako sa'yo, Tay, maniwala ka sa akin, magretiro ka na, patunayan mo na lang. Diba? Patunayan mo na lang na magre-retiro ka. Kasi kung magre-retiro ka po, wala namang problema eh. Huwag ka na mangialam sa politika. Kasi sa totoo lang, ginagamit na lang siya ngayon nung mga taong umaasa sa kanya sa publicity niya. Diba? Sa tingin mo, hindi mahahalukay yung mga baho na nakaraan ng administrasyon mo? Mahahalukay at mahahalukay yun. Walang perpektong government, ika nga nila. Walang perpektong gobyerno. Pero tandaan ninyo mga kababayan ko, lahat ng itinago ninyo sa taong bayan during your term, lalabas at lalabas dito. Mismong China na nga na pinagkakatiwalaan ninyo, nilalaglag na nga kayo, di ba? Noon, yung article na yun, sinasabi na si Trillanes, ganito, binenta, pinagmukhang tanga si Trillanes during nagpunta pa si Trillanes nung pumutok yan, na binenta daw ni Trillanes ang Scarborough Show, nakipag-meeting daw sa China, pumutok yung issue na yan, mga kababayan ko. Naalala nyo yun, mga kapatid? No, naalala nyo yun? Pinagtawanan si Trillanes doon sa Korea, may isa pa nag-video na DDS, so sinabi niya, ay ganito, ganyan si Trillanes, ganyan-ganyan yan. Ganyan-ganyan yan, di ba? Mga kababayan ko, sinasabihan siya ng gano'n, pinagtatawanan ninyo. O ang ending pala, mga kababayan ko, based on the China, based dun sa China, mga kababayan ko, sa sinabi, mga kababayan ko, ng mismong official ng China pa mismo nagsabi na merong close deal ang Duterte administration during that time. O ngayon, paano sasagutin to nila Byron? Paano sasagutin to nila Banat Bay? Paano sasagutin to ng mga yung mga muta vloggers nila? Oh, panay puri sa social media, panay magandang pabida, panay maganda ang inilalabas, pero mga kababayan ko, sa loob nito ay mayroon palang mga ganitong issues na dapat pag-usapan. Mga kababayan ko, noon ang alam natin pero to mga kababayan ko, nabasa ko to ngayon, mismong Chinese official na po ang nagsasabi. Ayan no, Chinese official na po ang nagsasabi na nakipag-negotiate talaga si Pangulong Duterte, mga kababayan ko, secret deal. Mga kapatid, ito po ba ay tama? Dapat po isinasa publiko po ito. Bakit na itatago po nila to? Diba? Kayo po ang lumagay dito, mga kababayan ko. Kayo po ang lumagay dito. Kasi sa totoo lang, sumasama ang loob ko. Hindi ko po talaga matanggap, kahit ako po, mga kababayan ko, bilang isang Pilipino, mga kapatid, hindi ko po matatanggap na binababoy po tayo ng mga Chekwa na yan, mga kababayan ko, ng mga CCP na yan. Hindi ko po matatanggap na mabinababoy po tayo ng mga CCP na yan. Mga Chekwa Communist Party. Sorry sa mga kaibigan kong Chinese ha. Hindi ko talaga matitake na yung mga CCP na yan. Na binababoy po yung ating mga sundalo. Biruin nyo, binabasa po tayo ng halos harap-harapan, niyuyurakan yung ating soberenya, binabasa po ng mga tao natin. Nakakaawa naman po, mga kababayan ko, kung ganyan lang din. Tapos pagdating dito, malalaman natin na meron palang, kaya pala ang China nang gaganon at hinaharas tayo because of secret deal. Anak ka ng teteng, natural, panghahawakan ng China yan, mga kababayan ko. Yan secret deal na yan. But hindi nyo alam, yung secret deal na pinasok ni Duterte noon, mga kapatid, it's a trap for the Filipino soldier. It's a trap for our Philippine Coast Guard. Trap din yan para sa ating mga sundalo. Akala ko po ba mahal nyo ang ating sundalo, nakikipag-secret deal kayo ng ganyan? Diba mga kababayan ko? Imagine, nakakagigil yung mga panahon na ganito nakikita natin. Sino ba nawalan? Taong bayan ba? Sino ba nawalan dito? Tayo ba, mga kababayan ko? Pilipino, mga kababayan. Hindi po ibang tao. Ano sabi ng mga kababayan natin? Wala na mawala. Sabi ng mga, nag-walk out si Trillanes kasi pinagbibintangan na may secret deal pero baliktad pala. 'Di ba mga kababayan ko?
Suportahan na lang natin si PBBM administration. Tingnan natin, kung ano pa magagawa ng ano pang magagawa ng Marcos administration upang hilutin 'to. Kasi mga kababayan ko, hangga't hindi nahihilot ng Marcos administration yung bunbunan ng mga tsekwa. Sorry ha. Hangga't hindi nahihilot ng Marcos administration ng Marcos administration ang mga bunbunan nito mga Chinese na to mga kababayan ko, ay hindi matatapos tong panggigipit, pambabasa, pambababoy sa ating mga fisherman sa Scarborough Shoal at sa ating sariling dagat mga kababayan ko. Hindi matatapos itong mga ganitong usapin. Lalong-lalo na po ngayon, lalo na may secret deal pa pala. Mga kababayan ko. Imagine that. Tama ba 'yon mga kababayan ko? Syempre para sa akin hindi, mga kapatid. 'Di ba? Mga kababayan ko. Eto pa mga kababayan ko. Set aside na natin yung usapin patungkol naman sa West Philippine Sea. Punta naman tayo dito mga kababayan. Eto mga kababayan ko, sabi pa dito Pangulong Bongbong Marcos, ayan mga kababayan ko, ganado magtrabaho, umangat ang trust rating approval. Mga kababayan ko, asan yung sinasabi ng mga DBS na mas mataas pa si VP Sara Duterte? Basahin nga natin to mga kababayan ko. Sabi po dito mga kababayan ko nangako si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pasisipagan pa niya ang pagtatrabaho upang pagandahin ang buhay ng mga Pilipinas. Nakalagay Pilipinas. Kasunod ng pag-angat ng kanyang public trust rating approval, mga kababayan ko, sa isang survey. Mga kababayan ko kasunod ito ng balitang tumaas ang kanyang trust approval rating base sa isinagawang survey sa fourth quarter ng 2023, mga kababayan ko Sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos, so good, then we will keep it going hard, even harder than what we have before. Wika ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Sabi pa niya dito, nagpahayag ng kagalakan ang Pangulo dahil nagsimula na aniya ang kilalanin ang mga kababayan, mga reformang ipinatupad ng kanyang administrasyon para sa magandang kinabukasan ng lahat, mga kababayan ko. Subalit nilinaw rin nito na hindi siya gumagawa ng mga polisiya ng kanyang administrasyon batay lamang sa resulta ng survey. Ayan ang tama. I really agree with the President dyan, di ba? Hindi mo kailangan bumase doon, mga kababayan ko. Kasi yung sinagsasabi, survey ganito, mataas yung ganito, mataas yung ganyan. Tama yun, Mr. President. Moving forward palagi. So, naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na nagsisimula ng maramdaman ng mga Pinoy ang epekto ng reformang ipinatupad ng kanyang administrasyon na siyang dahilan ng magandang trust rating approval aniya, mga kababayan ko. Sabi pa dito, mga kababayan ko, ikinagalak din umano ng kanyang nakikita rin ng mga Pinoy ang nasa tamang direksyon ang polisiya ng administrasyon, gayon din ang bagong batas na kanyang hinihingi sa Kongreso, mga kababayan ko. Batay sa resulta ng tugon ng masa survey Okta Research Group na isinagawa ng Disyembre hanggang 14, nakakuha si Pangulong Bongbong Marcos ng 76 trust rating at 71 approval rating, mga kababayan ko. Mas mataas ng 3% ang kanyang trust rating kumpara sa 73 na naitala noong Oktubre. Well, magandang bagay. Kung yung polisiya kasi ni President Bongbong Marcos, mga kababayan ko, maganda naman, wala naman po magiging problema yan, mga kapatid, sa ating mga kapwa Pilipino. Talagang papaboran siya. I hope, mga kababayan ko, sa next topic natin na pag-uusapan, yung patungkol sa charter change, mapag-usapan natin. Kasi ito yung pinaka the best of the best, mga kababayan ko. Kung may time pa po kayo panoorin ito, huwag kayo mawawala dito. Sundan nyo lang ako, i-click nyo na kagad yung ating
susunod na video mga kababayan. 'Di ba mga kababayan ko?